publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 kHz, ang radyo ng serbisyo publiko, at sa ating mga Facebook at mga YouTube account follower. Magandang umaga po sa inyo. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:50 ng umaga. Hatid sa atin ng Pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. At magandang umaga kay Fernando Uson at kay Tristan Wyatt Gulay. At narito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ito ang balita. PBBM ipinag-uutos ang voluntary contribution ng mga COS, JOs sa Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS. Isang mahalagang hakbang para mapalawak ang social protection ng libong-libong non-regular workers sa pamahalaan na ipinatutupad ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. sa pamamagitan ng Administrative Order No. 43 na nilagdaan noong June 3, 2026. Alinsunod sa kautusan, pinapayagan ang voluntary salary deduction at remittance ng kontribusyon sa Pag-ibig Fund, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, at Social Security System, SSS, mula sa compensation ng mga Contract of Service, COS, at Job Order, JO, workers sa pamahalaan, basta may pahintulot ang mismong manggagawa. Saglaw dito ang mga departamento, ahensya, bureau, tanggapan at iba pang instrumentalities ng national government, gayon din ang government-owned controlled corporation, ang GOCCs, at state university and colleges na kumukuha ng serbisyo ng individual, COS at JO workers. Hinihikayat din ang mga local government units, ang LGUs, na sundin ang mga probisyon ng kautusan. Malaga ang AO number 43 dahil maraming COS at JO workers ang matagal na nagbibigay ng serbisyo sa pamahalaan, ngunit hindi kabilang sa regular government plantilla at hindi sa cloud ng Government Service Insurance System o GSIS dahil sa kanilang employment status. Ayon sa datos mula sa Civil Service Commission, umabot na sa 699,070 ang COS at JO workers sa buong bansa noong June 30, 2024. Dahil dito, ang bagong mekanismo ay maaaring makakatulong upang mas magiging tuloy-tuloy ang kanyang pagkakaroon ng social insurance at iba pang benepisyo. Sa pamamagitan ng regular na contribution sa SSS, maaari silang makaroon ng pagpatuloy na access sa mga beneficiary kagaya ng sickness, maternity, disability, retirement, funeral at death benefits depende sa kanilang membership status, contribution record at umiiral na SSS rules. Ang patuloy na contribution sa PhilHealth ay makatutulong sa pagpapanatili ng kanilang coverage para sa mga benepisyong pangkalusugan, habang ang contribution sa Pag-ibig Fund ay makapagpapatuloy ng kanilang membership at access sa mga programa na ayon sa mga panuntunan ng ahensya. Gayunpaman, isang malagang punto sa kautusan ang dapat linawin na hindi nito ginagawang regular government employees ang mga COS at JO workers. Tahasan din nakasaad sa AO number 43 na ang pagpapadali ng voluntary deduction at remittance ay hindi magbabago, mag-aamyenda o magmomodifika sa umiiral na contractual relationship sa pagitan ng ahensya at ng COS o ng JO worker. Ibig sabihin, ang kautusan ay nakatuon sa social protection at hindi sa pagbabago ng employment status, appointment, tenure o iba pang kondisyon ng kanilang kontrata. Dahil voluntaryo ang mekanismo, kailangan pumayag muna ang COS o JO
worker bago ibawas ang kanilang contribution sa compensation. Kapag nagbigay ng pahintulot, natural na maaaring bumaba ang kanilang aktual na take-home pay dahil may bahagi ng compensation na ilalaan sa Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS. Kapalit naman nito ay ang pagkakaroon ng mas organisado at mas madaling paraan upang maipagpatuloy ang kanilang social insurance contribution na hindi na kinakailangan sila mismo ang regular na mag-aasikaso ng bawat remittance. Mahalaga rin tiyakin ng mga manggagawa na naunawaan nila ang halaga ng bawat contribution. Madalas ng deduction at epekto nito sa kanilang net compensation bago magbigay ng pahintulot. Hindi lamang COS at JO workers ang maapektuhan ng kautusan, magkakaroon din ng dagdag na administrative responsibility ang mga government agencies. Inatasan ang mga ahensya na magtatag ng mga mekanismo magpapahintulot sa COS at JO workers na makilahok sa mga social protection program at bigyan sila ng sapat na impormasyon kung tungkol sa available na coverage. Responsibilidad din ng mga ahensya na napapanahon i-remit ang mga nakaltas na contribution na direkta sa Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS Fund sa loob ng itinagdang panahon. Kailangan din nilang makipag-ugnayan at magsagawa na kinakailangan mga kasunduan sa mga institusyon upang maging maayos ang payroll deduction, reporting at remittance. Isa sa pinakamalaking potensyal ng benepisyo ang bagong sistema ay ang pagbawas sa mga pagkakataon makaligtaan ng COS at JO worker ang kanilang monthly contribution. Nauna nang binigyan diin ng Regional Development Council 7 ang kahalagahan ng naturang mekanismo. Sa datos nito, 10,988 COS at JO workers ang nagtatrabaho sa iba't ibang government offices at LGUs sa Region 12 noong April 30, 2025. Ngunit 4,012 lamang ang may SSS coverage noon. Kung magiging maayos ang pagpapatupad, maaaring makakatulong ang payroll-based system upang maiwasan ang pagkaantala o pagkakaputol ng kontribusyon na maaaring makaapekto sa eligibility o halaga ng ilang social security benefits. Mahalaga rin ipaalala na hindi otomatikong kinakaltasan ang lahat ng COS at JOS workers alinsunod sa AO number 43. Ang deduction ay nakabatay sa kanilang pahintulot. Dahil dito, dapat magkaroon ng malinaw na proseso ang bawat ahensya para sa pagkuha at pagtatala ng authorization ng manggagawa. Dapat din maipaliwanag na maayos sa mga COS at JO worker ang kanilang mga pagpipilian upang makapagpasya sila ng may sapat na impormasyon. Inatasan ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang CSC, ang Commission on Audit, Pag-ibig Fund, PhilHealth at SSS na magkatuwang ng paglabas ng kinakailangan rules, guidelines at accounting procedures para sa implementasyon ng kautusan. Malaga ang magiging panuntunan ito dahil dito mas lilinawin kung paano isasagawa ang authorization, payroll deduction, reporting, accounting at remittance sa iba't ibang government offices. Ang AO number 43, ang 43 ay hindi direktang nag-aalis sa contractual nature ng COS at JO arrangement, sa halip ay nagbibigay ito ng mas madaling mekanismo para sa social protection ng mga manggagawa mahalaga sa araw-araw na operasyon at paghahatid ng serbisyong publiko. Sa gitna ng patuloy na pagdami ng non-regular workers sa ilang bahagi ng pamahalaan, ang hakbang ay maaaring magsilbing tulay upang mas maraming COS at JO personnel ang magkakaroon ng tuloy-tuloy na akses sa social insurance, health protection at savings-related programs habang nanatiling voluntaryo ang kanilang paglahok at hindi binabago ang kanilang kasalukuyan status. Kaya po ang balita natin for today at maraming salamat po sa pagsama po ninyo dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kaya tayo po ay magpapaalam na po. Happy weekends po lahat.
Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ako si Panax Noto Ginseng at real talk lang ha ma'am, kahit gaano pa kaganda ang supplement mo kung hindi mo naman iniinom araw-araw, sayang lang. Kilala ko sa traditional use for healthy blood circulation at overall vitality na tumutulong sa mas maayos na nutrient delivery lalo na sa mga batang nasa growth years. Sa 10 Feet, parte ako ng formula na tumutulong mag-support ng energy at natural growth development. Pero tandaan, hindi magic ang growth. Consistency ang susi. 2 tablets lang bawat araw, umaga at gabi bago kumain. Kapag pagtuloy-tuloy ang routine, tuloy-tuloy din ang support sa pagtangkad. Kaya click the link below at bili na mga mangis sa 10 Feet, taller every day. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay inihatid sa atin ng Pag-ibig Fund. Tapat na serbisyo mula sa puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.